Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. Why the hell are you laughing, Reng? What's so funny about? You know what? You're so damn annoying! Galit na galit siya at binalikan ko siya kahit hindi pa ako tapos sa ginagawa ko. Sabi ko ay hindi ako tumatawa. At yun, nag-drop call na siya. Tinry ko i-call back si customer pero pinapatay na niya ang call. Nakamonitor pala ang call ko sa trainer namin at pinatawag niya ako at pinarinig sa akin yung call ko. Thank you for calling. This is Reng. How may I assist you today? Oh, hi there. Can you please check why my bill is so high? Nanindig ang balahibo ko kasi may sumasabat nga at sumasabay sa akin na babae. Sa pagsapit ng dilim, may mga kwento kang maririnig. Kwento ng takot na magpapanginig sa iyong dibdib. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagkaganap sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Sofia. Dati akong team leader sa isang kilalang BPO company sa Cebu na hindi ko na lamang po papangalanan. Alam ko na alam ninyo na nakakapagod ang trabaho ko dahil bukod sa pag-QA ng mga tawag, humahandle rin po ako ng mga supervisory calls. Isa sa mga kalaban naming mga TL ang madalas na pag-absent ng aming mga ahente. Pero sinusunod ko lang ang rules and policy ng kumpanya namin na hindi agad maniwala sa mga agent na nagsasabing may sakit sila o kahit totoong may sakit. Kailangan muna namin magpa-check up sa company clinic namin. Noong nakaraang taon, mga bandang Oktubre, nagbago ang lahat sa akin. May isa akong ahente na nilagnat at dahil maraming umabsent nung araw na iyon, tinawagan ko siya na pumunta sa site para magkaroon ng medical certificate at mabigyan ng payo na magpahinga. In short, pinapunta ko siya kahit na may sakit siya. Hindi ko alam na ibang klaseng karamdaman pala ang dinaranas niya noong mga panahon na iyon. Makalipas lamang ang 30 minuto, may natanggap akong tawag mula sa isang ospital at sinabing dead on arrival ang ahente ko. Nanginginig ako sa pagkabigla kasi nalaman kong nasagasaan siya nang dumara ang sasakyan dahil nahimatay siya sa kalagitnaan ng pagtawid papunta sa site namin. Iyak ako ng iyak noong marinig ko ang balitang iyon. Tinawagan pa ako ng OM namin at tinanong ako kung okay lang ba ako. Sa totoo lang, Kuya Totoy, ay hindi ako okay noong mga panahong iyon. Sobrang sinisisi ko ang sarili ko kasi namatay ang ahente ko at pakiramdam ko
Ako ang naging dahilan ng pagkamatay niya. Kinabukasan, tad-tad ako ng chat mula sa mga co-workers at agents ko. May mga nagsumbong na ako daw ang sinisisi sa pagkamatay ng ahente kong iyon. Hindi ako pumasok ng halos 3 araw mula nang mangyari ang insidenteng iyon. Ngunit dahil sa mga naririnig kong hindi maganda tungkol sa akin, napagdesisyonan kong mag-resign na lang sa trabaho. Bago ako tuluyang umalis sa kumpanya, parang nakikita ko ang ahente kong iyon. Nakita ko ang mukha niya na nanlilisik at galit na galit sa akin. Dala ng sobrang kalungkutan at takot ko, umiyak ako habang nakasakay ng taxi papuntang Pantalan. Umuwi na lang ako dito sa probinsya at nag-apply ako bilang isang virtual assistant. Sa awa ng Diyos, natanggap naman po ako, Kuya Totoy. Pero paminsan-minsan, kapag natutulog ako, ay dinadalaw ako ng ahente kong iyon sa panaginip. Galit siya. Galit na galit. At sinisisi ako sa pagkamatay niya. Kung ako po ang tatanungin niyo, Kuya Totoy, pinagsisihan ko po ang nagawa kong iyon noong mga panahong iyon. Pero sa totoo lang po, ay ginawa ko lang ang trabaho ko. Kakabaka Short Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Martha. Gusto ko lang pong i-share sa inyo itong story ko about sa sleeping quarters namin sa company namin. By the way, I am a working student and I am working in a BPO company. In short, gising ako sa umaga for school at gising din ako sa gabi for work. Those days are so hectic since onti lang ang sleeping time ko. That was the time na palagi akong napupunta sa sleeping quarters sa 8th floor namin since malapit lang yun sa locker ko. Mabigat ang ambience ng kwarto since 3 double decks and sobrang dilim sa kwarto. Ang unang nakapansin ng atensyon ko was the double deck sa pinakadulo sa tapat ng bintana. Noong una ay okay naman, pero natatakot ako. Pero since sobrang antok na ako ng mga panahong iyon, ay nakatulog din agad ako at marami namang tao na natutulog that time. Lumipas yung mga araw na doon pa rin ako natutulog sa favorite spot ko and parang nasasanay na lang ako na nawawala na yung takot ko. Not until the night na binabangungot na pala ako. Alam ko na nananaginip lang ako pero hindi ko kayang gumising at imulat ang aking mga mata. Naririnig ko yung sarili kong humihinga ng malalim na takot na takot. Hinayaan ko lang yung experience ko na yun. And then nagtry naman ako na pumasok ng maaga sa work since dediretso ang pasok sa school. No time na para umuwi sa bahay at sa sleeping quarters na lang sana ako matutulog until start ng shift ko. This time, sa sleeping quarter naman ako sa 9th floor natulog. Mas malaki siya bahagya kumpara sa sleeping quarter sa 8th floor. 4 double decks and still, sa dulo ako pumeso sa tapat ng bintana.
Medyo maliwanag pa sa bintana noon kasi mga 6 PM pa naman noon at yung shift ko naman ay 10 PM pa magsisimula. Lahat ng foam ay nakataas pa sa kama since kakalinis lang ng quarters namin. Binaba ko yung foam sa dulong kama at tinry kong humiga at pumikit. Pero hindi ako mapakali. Feeling ko anytime may nakatingin sa akin o may nakatayo sa harap ko. Natatakot na ako that time pero still pinilit kong matulog. Hindi ko na malayan ay napapikit na pala ako at nakatulog na. Nang bigla akong maalimpungatan sa tunog ng pagbukas ng pinto. Sa isip ko, yes, may kasama na ako. Hindi na ako matatakot. Pero pagdilat ko, kitang-kita ko na pumasok yung babae at madilim na ang kwarto. Humiga siya sa unang double deck, malapit sa pinto. Pumikit ulit ako at saktong pagdilat ko, walang nakahiga sa kama. Hindi ko nagawang magtaka kasi nalimpungatan ako. Nagulat ako nung inopen ko yung topic na yon sa mga ka-workmate ko at hindi lang pala ako ang naka-experience ng bagay na iyon. Miski pala sila ay palaging binabango. Nakikita ko yung ka-workmate nila sa sleeping quarters kahit wala naman talaga doon. Isa sa hindi ko malilimutan ay yung nanaginip yung katim ko na nagising siya sa panaginip niya at nakita niya na nasa sleeping quarters siya. Pero paglingon niya sa kaliwang side ng kama, nakita niya ang litrato ng nanay niya na namayapa na. Noong nalaman ko yung mga ganoong kwento, natakot na ako matulog sa quarters. Pero kailangan ko magpahinga kasi may extra 2 hours pa ako bago dumiretso sa school noon. Nung gabing iyon, walang tao sa sleeping quarters sa 8th floor. Tinry kong hindi matulog sa favorite spot ko since natatakot na nga ako at doon yun sa may bandang dulo. Natulog na lang ako sa unang kama sa taas na deck. Ako lang ang mag-isa sa buong kwarto at yung takot ko that time ay sobra na. Halos nanginginig na ako sa sobrang takot. Doon ko napagtanto na kapag na-feel nilang natatakot ka ay mas lalo ka nilang paglalaruan. Pinaka nakakakilabot na nangyari ay ang gabing iyon. Rinig na rinig ko habang nakapikit ako kung saan nanggagaling yung tunog. Sa space ng double deck, sa dulo at sa bintana. Ibig sabihin, sa favorite space ko ng deck nanggagaling ang tunog. May humahagik na boses ng bata na akala mo ay nakikipaglaro. Sa sobrang kilabot ko ay hindi ako nakagalaw. Nakapikit lang ako at nanginginig hanggang sa nakatulog na ako sa sobrang takot. Tinanong namin yung guard at sabi nila mayroon daw talaga doong nagpaparamdam. Isang itim na espiritu sa 8th floor at isang babae sa 9th floor. Simula noon na hindi na ako natulog sa sleeping quarters. Kung pupunta man ako doon, ay dapat may kasama ako. Kakabaka Short Stories.
Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Reng. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang karanasan ko when I was in the BPO industry pa. Disclaimer lang po, Kuya Totoy. I'm not a good storyteller. So please, pagpasensyahan niyo na po. Trainee pa lang ako noon and pinapasok kami ng aming trainer para makita daw namin ang production. Puno ang mga cubicles kasi queuing that time and I am curious sa pinakadulong cubicle. Lumapit ako kasi akala ko may tao and nakasandal sa gilid ng cubicle. Paglapit ko ay wala namang tao, kaya tinanong ko ang agent na katabi lang ng cubicle na yun kung bakit bakante ang cubicle na yun. Kasi yung iba, nakatayo lang at naghihintay na matapos ang shift ng iba. Tinanong niya ako kung trainee ba ako at ang sabi ko naman ay oo. Sabi niya ay malalaman ko daw kapag nasa prod na ako. At pagkatapos nun, ay bumalik na siya sa customer niya. Fast forward. Nesting na namin and doon kami sa prod pinag-take ng calls. Kasi may iba nang nag-o-occupy ng training room namin. Sa sobrang excitement ko, doon ako pumesto sa pinakadulong cubicle na walang tao palagi. So nag-login na ako at waiting sa customer na tumawag. And biglang may tumawag na babae. Nag-opening spiel ako. Thank you for calling. This is Reng. How may I assist you today? Sabi ko. Oh, hi there. Can you please check why my bill is so high? Sabi ng customer. Nagpatuloy lang ako sa pag-a-assist ko sa kanya. At nagtataka ako. Bakit sabat siya ng sabat? Na hindi ko naman tinatanong. By the way, hinold ko siya for a minute. Sabi ko, baka naman may ibang kausap lang siya sa tabi niya. Maya-maya ay sabi niya, Why the hell are you laughing, Reng? What's so funny about? You know what? You're so damn annoying. Galit na galit siya at binaligan ko siya kahit hindi pa ako tapos sa ginagawa ko. Sabi ko ay hindi ako tumatawa. At yun, nag-drop call na siya. Tinry ko i-call back si customer pero pinapatay na niya ang call. Nakamonitor pala ang call ko sa trainer namin at pinatawag niya ako at pinarinig sa akin yung call ko. Thank you for calling. This is Reng. How may I assist you today? Oh, hi there. Can you please check why my bill is so high? Nanindig ang balahibo ko kasi may sumasabat nga at sumasabay sa akin na babae. Sa call, may sumasabat na Trisha at tawa siya ng tawa. Nagtataka nga ako kung bakit ganoon. At doon na sinabi sa akin ni trainer yung about kay Trisha. Sabi niya, agent daw si Trisha na namatay habang nasa duty. Nakapag-opening spiel pa daw siya after nun. Wala nang kasunod kasi namatay siya. Nakita na lang daw ng guard na nag-room sa production na putlang-putla na. Nakasubsob ang mukha sa keyboard at nakalagin pa rin at may headset. After nun, hindi na ako mupo sa pinakadulong cubicle na yun. Pero pagkatapos noon, naririnig ko pa rin ang tawa niyang parang demonyo. Kaya nag-quit ako sa trabaho ko kasi parang mababaliw ako sa sobrang takot na hanggang sa pagtulog ko ay naririnig ko ang tawa niya. Thankfully, hindi ko na naririnig ang tawa na yun hanggang ngayon.
Short Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Kiko. I am a third-year college student na nag-decide tumigil sa pag-aaral at magtrabaho na lang dahil sa hirap ng buhay. Nakapasok ako sa BPO industry at kasalukuyang nagtatrabaho na ng 3 taon. Sa loob ng 3 taon na iyon ay hindi na bago sa akin na makarinig ng mga creepy experience ng mga kasamahan ko. Itong aking kwento ay hindi ko alam kung talaga bang nakakatakot siya o nakakalungkot. May katrabaho akong taga-probinsya. Itatago ko rin siya sa pangalang Vincent. Matagal-tagal na rin siyang nasa BPO industry dito sa Maynila. Dahil din sa hirap ng buhay, ay kinailangan magtipid at nakasanayan na niyang matulog sa sleeping quarters namin. Nakasanayan na rin namin na palagi siyang nandoon. Sa araw-araw naming pagtatrabaho ay hindi maiwasang makaramdam ng pagod. Madalang akong bumisita ng sleeping quarters namin dahil bukod sa marami ako palaging tulog, ay lamigin din ako at hindi ko kaya ang lamig ng aircon doon. Pero nung araw na hindi ko na kinakaya ang antok, napagdesisyonan kong matulog doon sa oras ng break time. Sa mga oras na iyon ay nakakapanibago dahil ako lang at si Vincent ang nandoon. Tulog si Vincent at nakatilikod mula sa point of view ko. Hindi na ako nagsalita at napatingin na lang ako sa kanya. Ni hindi ko na siya binati, baka kasi mahimbing ang tulog niya. Ilang araw ang nakalipas, bumisita ulit ako sa sleeping quarters at nakita ko ulit doon si Vincent. Tulog. Hindi na bago sa amin yun dahil gano'n naman siya palagi at hinahayaan na siyang matulog doon ng mga personnel at ng TL namin. Kumbaga, kilala si Vincent doon. Ngunit makalipas ang ilang araw, nakareceive ang TL namin ng call mula sa pamilya ni Vincent. Magdadalawang linggo na daw na walang dalaw si Vincent sa probinsya nila. Nag-aalala na raw ang mga magulang niya dahil 1 linggo na itong hindi umuwi sa kanila kahit 1 beses. Hindi na rin daw nila ito nakakausap maski sa chat. Laking gulat namin dahil nung araw na iyon may balita sa office na may natagpuang patay daw sa building namin. Nang malaman namin ang balita, nagulat kami sa mga detalye dahil sa sleeping quarters daw ito natagpuan. At ang mas kinagulat namin, nalaman namin na si Vincent ang patay sa loob ng sleeping quarters. Mahigit ilang araw na raw itong patay at hindi lang nangangamoy dahil sa lamig at nakatalukbong lang ito ng kumot. Kakabakaba Short Stories. Magandang araw po sa inyong Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Leng. Junjun. Nickname ng mga batang nagmumulto sa isang lugar. In my case, sa isang call center building. First job ko po ito, Kuya Totoy. Pumapasok ako sa Silver City sa Pasig. Yung name ng company parang katunog ng sci-fi movie stars na hindi ko na lamang po papangalanan.
4 floors lang tong building namin. Second floor yung production. Dahil bago, pinapagamit sa amin yung 4th floor, pang-abay, aka gisahan. Katulad ng mga offices, hile-hilera ang cubicles or workstation na walang tao. Lalo na sa 4th floor. Matindi din ang supply ng aircon dito. Hindi tinitipid. Lalo pag magmamadaling araw na. 9 PM to 5 AM nga pala ang shift ko dito, Kuya Totoy. At sakto, gising ang mga kano na mga oras na ito. Anyways, December ito nangyari. May pa-contest ng best workstation sa opisina namin. Ang team ay Christmas party. Wow! Bagong-bago. Madaming nagdala ng pang-decorate ng kanilang mga workstation. Ako naman ay tumulong na lang sa paglobo ng balloons at pagdikit ng mga decoration sa kisame. Payat pa kasi ako noon kaya kayang-kaya pa ako ng mga office chairs namin. Before mag-lunch time, nakapagpalobo pa din kami ng mga balloons at inilapag muna iyon sa carpeted na sahig. Hindi pa tapos ang break ko. Bumalik na ako ng 4th floor para magtingin-tingin ng mga tools na inaaral namin. Dahil baguhan pa lang ako sa BPO, ay marami pa akong hindi nalalaman sa mga tools or mga gamit namin sa opisina. Kaya talagang super effort ako. Gusto kong matuto sa ginagawa namin dito at umaasang matatanggap sa training. Pagbalik sa floor, dahil na din siguro sa lakas ng aircon, napalipad yung ibang lobo sa bandang dulo ng room. Wala nang station doon. Tanging kaming mga batch lang ng trainees ang laman ng floor na yon. Kaya alam namin na walang gagalaw ng mga lobo bukod sa amin. Pailan-ilan na ding bumabalik ang mga kasama ko nang bigla akong nakakita sa gilid ng mata ko. Peripheral view. Parang may gumagalaw. Halos ako din kasi yung nasa dulo ng hilera ng computers dito, kaya kitang-kita ko kung ano man ang ganap sa kabilang dulo. Tumatalbog yung logo. Hindi siya basta hinahangin lang. Umaangat siya sa ere. 5'4" ang height ko at ang tiyak ko siguro mga 4 feet ang inaangat ng lobo mula sa carpeted floor. Oo, carpeted floor pa yun. Meaning, kahit anong impact ng lobo sa baba, unless may naghagis ulit pataas, ay dapat mabawasan o manatili na ito sa flooring yung logo. Sigawan at unahan mag-badge sa glass floor. Hindi ko na din alam kung tatakbo pa ako since nasa dulo ako. Malamang ako din yung huling makakalabas. Hindi na kami natapos sa decoration ng gabing iyon at nagpasya na din kaming mag-side barge sa mga mas tenured agent kaysa magpalipas ng ship kasama si Junjun. Hindi yun ang huling laro namin ni Junjun. Minsan, pinapatay sindi niya yung mga monitor sa dulo. Meron ding umiikot yung office chairs kahit wala namang tao doon o nakaupo. In short, naging playground niya ang 4th floor sa building namin. Fast forward, inilipat kami sa 2nd floor. Siksikan at maingay, pero mas okay na to kesa mamatay sa sobrang takot. Sabi-sabi ng mga guard, alay daw kasi si Junjun para tumibay ang building na ito. Sa probinsya ko lang naririnig yung mga ganung alay-alay. Meron din pala talaga dito sa Maynila. Kakabaka Short Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy.
itago niyo na lang po ako sa pangalang Edong. Kung member ka ng BPO industry, alam na alam mo ang ibig sabihin ng ghost call. Part na yan ng every shift. Pero ito, iba to. Dalawang agents ang involved dito. First agent na nakareceive ng call was from Manila. Tumawag ang customer dahil gusto niyang i-troubleshoot ang internet at yung cable equipment niya dahil hindi nga ito nag-work. Inassist naman siya ng customer service. They did everything. Agent asked the customer to check all his connection, unplug all the cords, and he also sent signal through his system, but none of these troubleshooting steps worked. So for technical support, normally, mag-end talaga to sa technician appointment. So ayun na nga, nag-schedule si agent ng tech visit sa bahay ni customer after 2 days. On the day of the visit, may tech na pumunta sa bahay ng customer, pero wala yung customer na tumawag. Ang nadatnan lang ng technician sa bahay ay ang asawa ng caller or ng customer na tumawag. Nagulat daw yung asawa kung bakit may technician from our service provider. Sinabihan ng technician yung asawa ng caller na may schedule daw sila ng tech visit dahil sa internet at cable issue. Sabi ng asawa, hindi naman daw siya nagpa-schedule. So ayun, tumawag si asawa sa customer service. Taga-Davao na agent ang nakatanggap ng call ng asawa. Nag-ask yung wife ba't may technician sa bahay nila hindi naman daw siya nagpa-schedule ng tech visit. Sabi ng agent, Oh yes, ma'am. You do have a schedule for today to fix your internet and cable issue. Sabi ng wife, What? I did not schedule any tech visit. Sumagot naman si agent, This appointment was scheduled 2 days ago, ma'am. And it was the account holder who scheduled the visit. Sabi ng asawa, So you're telling me that my husband was the one scheduled this? Are you fucking kidding me? My husband died 2 years ago. Our modem and cable box is in our room, which my husband and I were the only one has the key and can enter the room. My son is also not here. He's in college and I was at work at the time you mentioned. What kind of sick joke is this all about? Galit na galit yung ahente. Pero sobrang nakakapangilabot na nalaman namin na patay na pala ang asawa niya. Medyo natulala pa si second agent sa sinabi ng asawa. The agent escalated the call to her supervisor. So ito na, they come up with a solution to prove to the wife na may nag-schedule talaga and it was his husband. They come up with a plan na pakinggan ng call together with wife, agent, supervisor, quality assurance, and manager, and offer the wife a call back pag na-pull up na nila ang recordings ng call. Ito na talaga. So ayun na nga, pinakinggan nila together ang interaction between Manila agent and ng account holder na sabi ng asawa niya ay patay na. Hi, thank you for calling. Can I have your name, please? Hi, sir. How can I help you? Oh, yes, sir. I can definitely help you with that. Before we start, can I have your complete service address? Wonderful. Now let me check the status of your modem. First, let's start with your internet. Hindi na namin tinapos ang call recording. Pero tama nga. Tama. Sa recording, may kausap ang agent. Pero walang recording ng kabilang linya. When the wife heard
the recording. She cried. Kasi alam niya, asawa niya talaga yun na tumawag at nagparamdam. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!